Itong PCO, kahit hindi sa presidente, kahit hindi si presidente, at least kahit paano, Presidential Communications Office yan, kasuhan ito mga dapat kasuhan. Kasi namimihasa eh. Nasa attack mode na ngayon ang administrasyon ni PBBM. Sorry for the term, no? Attack mode. Pero dapat noon pa ito eh. Pero okay lang, hindi pa naman huli ang lahat, no? Kailangan na pong balikan, kailangan na pong birahin, kailangan ng kasuhan itong mga naninira sa gobyerno. Walang tigil sa gobyerno. Panay pakalat ng fake news para sirain ang First Family, para sirain si PBBM, sirain ang gobyerno, sirain ang administrasyon sa pamamagitan po ng pagpapakalat ng mga peke na mga balita o fake news. Mga dilis ang may kagagawan ng mga to. Karamihan dyan sa kanila mga dilis. Pero tama na ang kabait-baita. Sobra-sobrang bait, no? Masyado kasing mabait ang presidente eh. Buti ngayon may gano'n, no? May realization. Kasuhan natin yung dapat kasuhan para napakabilis magpakalat ng fake news, mga dilis eh. Diba? Nang isang araw lang pinakalat nila may stage 4 cancer ang presidente. Ang lakas-lakas ang presidente may stage 4 cancer. Diba? Nung isang araw meron din, magkakaroon daw po ng lockdown, parang COVID style. Nagkaroon ng lockdown dahil sa mahal na supply ng gasolina. Yun pala, fake news. Yari kayo ngayon. Dahil tulad ng sinasabi ko sa inyo, nasa attack mode na. Kailangan medyo maging offensive na tayo ngayon. At papanagutin ang dapat panagutin. Itong pilit na sumisira sa bansa natin. Actually, mahirap na nga yung bansa natin. Lalong humihirap dahil sa mga excited agawin ng pwesto kay PBBM. Dahil sa mga dilis na walang ginawa kundi magpakalat ng fake news para pabagsakin ang gobyerno. Bakit natutuwa kayo dyan? Yayaman ba kayo pag napabagsak nyo si PBBM? Sabagay, si Sara magiging presidente pag natanggal nila. Kung sila yung mamamayagpag. Yayaman yung kampo ni Sara siguro. Mas lalong yayaman. Pero yung iba, viewers lang, netizens lang, bakit ganyan kayo? Gagawin nyo ang lahat para masira ang presidente, masira ang administrasyon. To the point na tatakutin ninyo yung kababayan ninyo. Magpapakalat kayo ng fake news, magpapakalat kayo ng kasinungalingan para sa kapakinabangan ni Sara. Tanongin nyo sarili nyo, worth it ba? I don't think worth it na ipaglaban si Sara. Kung magaling lang si Sara, kung hindi lang tamad si Sara, kung matino lang si Sara, hindi niya deserve yung mga nangyayari. Ang problema tamad. Ang problema panay-panira sa gobyerno. Ang problema taksil. Ang problema traidor. Diba? Paano mo ipaglalaban yan? Anyway, kailangan na pong gawin, kasuhan ng mga kasuhan, dapat kasuhan, marami-rami na po yan sila sa mga nagpapakalat ng fake news, and good thing itong ginawa ng Presidential Communications Office o ng PCO. Una pa lang ito ha, PCO 6 DOJ charges versus fake news peddlers amid energy issues. Nasa krisis na nga. Sabi niyo may krisis na. Tapos, tatakutin niyo pa ang taong bayan. Magpapakalat pa kayo ng kasinungalingan, nasa krisis na nga tayo. Tamang pag-iisip ba yan? Pagkasuhan, magsusorry. Tama ba yun? Hindi sinasadya. Utos lang sa akin yan. Ganun na lang ang katwiran. The Presidential Communications Office or PCO ngayong araw po mismo asked the Department of Justice to initiate the filing of charges against individuals behind the social media page that allegedly spread false information amid current energy challenges. Itong Malasakit News Pilipinas. Bako kung nakita nyo naka-coffee itong Malasakit News Pilipinas. Ako hindi ko pa ito nakita, no? Pero chinek ko, wala na, hindi na nag-exist itong Malasakit News Pilipinas. Itong mga aktibidades kasi nitong Malasakit News Pilipinas, panay post po ng fake news para magpanik po at makonfuse ang taong bayan. It undermine public safety and welfare. Public welfare and safety. Sabi po ng PCO sa kanilang mga post. We are asking the DOJ to investigate at least 3 fake news posts. Fake news post. Determine the persons who fabricated them, and bring them to court on behalf of the Filipino people to answer for the harm they have caused the public. Sabi po ni Secretary Gomez. Alam mo kung bakit? Anong ginawa ng mga tao na ito? Mapagsamantala itong mga tao na ito. Hindi lang para sirain ang gobyerno, kundi takutin pa ang taong bayan, magalit ang taong bayan sa gobyerno, magalit kay PBBM, hoping na magkakaroon na naman sila ng rally dyan sa EDSA para mapatalsik ang presidente. Hindi lang yan ha. Pinapakalat nila na magkakaroon daw po ng energy lockdown. Maging yung kapitbahay ninyo, baka yung nanay ninyo o tatay ninyo nagtanong sa inyo kung totoo ba to na magkakaroon ng energy lockdown. Kasi maraming ang maraming nga napaniwala nitong fake news na to. At karamihan mga dilis pa na-share pa. Kasi mahina daw po si Marcos, magkakaroon daw po ng energy lockdown dahil pinapabayaan ng gobyerno, pinapabayaan ni PBBM. Yan ang kanilang pinapakalat. Yun pala, ini-scam yung taong bayan na mag-invest sa solar panel. Bisuin mo yan? Mataas na masyado ang presyo ng petroleum products. Magkakaroon ng energy lockdown. Dapat kaya nyong meron kayong sarili.
may energy supply kayo sa pamamagitan ng solar panel. Oh, si tanga, hindi man tanga, no, pasensya na. Si biktima pala sila, hindi sila tanga, no? Mga dilis lang pala yung tanga. O yung mga dilis na tanga, hala, panik sila. May nabudol eh. O, pa-install agad ng solar panels. Kasi magkakaroon niya ng energy lockdown. Naniwala doon sa fake news peddler. A manufactured fuel shortage meant to sow panic and prompt the public to stock up on gasoline, diesel, and LPG. Biruin mo, mag-imbak na raw po kayo ng gasolina. Alam mo, sa kaka-hoard ninyo, kaka-imbak ninyo ng gasolina, baka pag nasunog, malala ang sunog sa inyo. Isipin nyo rin yan. Di ba? Yung iba, galon-galon tinatagong gasolina. Wala pong shortage. Sinabi na po ng presidente natin, sapat po yung supply hanggang katapusan pa ng June. Anong petsa pa lang ngayon, no? And, hindi na natin hihintayin yung oras na yun. May mga darating pa pong supply. Hindi ba napabalitaan yan? Marami pa po, millions of liters ng gasolina parating po sa Pilipinas na order na. So, wag kayo magpanik kung mawawala na supply. Mataas talaga ang presyo, wala tayong magagawa dyan. Kasi nag-aangkat lang tayo, nag-i-import tayo. Dahil hindi natin pinabayaan, dahil hindi natin hinayaan na magkaroon tayo ng sapat na supply o sariling supply. Marcos Sr., ang daming plano para magkaroon tayo ng sariling supply. Anong ginawa ng mga sumunod na administrasyon? Pinatigil lahat ng plano na yan. Ngayon, naghihirap tayo. Wala tayong control sa presyo na to. Presyo sa pandaigdigang merkado, wala tayong magagawa dyan. Ang importante may supply. Yes, mahal ka coffee. Ano gagawin natin? Mas okay na yung mahal kaysa walang supply. Dalawang magkaibang bagay yan. Kung walang supply, kahit mahal yan, wala kang mabibili. Paano tatakbo yung ekonomiya? Paano mo mapapandar yung motor mo? Yung kotse mo? O kung may may medical treatment sa inyo sa bahay na nangangailangan ng gasolina, paano mo? Wala kang mabili. Yes, mahal yan. Kanya-kanya diskarte na lang kung paano malulusutan yan. Konting higpit ng sinturon kasi nasa krisis nga eh. Di ba? Kung noon nagbi-milk tea ka sa isang linggo, itigil mo muna yung milk tea mo. Kung panay Starbucks ka, bawas muna sa Starbucks. Kung panay inom ka once a week, bawas muna ng gin bilog. Bawas muna ng Red Horse kasi mahal na ang presyo eh. Wala tayong magagawa dyan. Nasa krisis tayo, may gera. Ang masaklap, napubudol pa kayo dito sa pinapakalatera na magkakaroon din daw ng emergency lockdown. Supposedly linked to an imagined COVID-19 Cicada variant. Naku po. Sino pa naniniwala dito? Sabi pa ni Secretary Gomez, the posts were blatant lies and fabrications which fall under the definition of false news, the publication of which is punishable by up to 6 months imprisonment under Article 154 ng Revised Penal Code. Because it is committed online, the penalty is higher under the Cybercrime Prevention Act. Hindi lang yan eh. Napakarami pa. Fake news patungkol sa First Family. Fake news patungkol lang kay PBBM sa kanyang sakit lang. Tignan mo si Jack Argota, yung natanggalan ng Facebook page. Anong ginawa niya? Nagpakalat din niya ng fake news. Peking medical records ng presidente, ha? Ganyan nila, napakabilis nilang gawa ng kwento ng kasinungalingan ang presidente ng Pilipinas, ang pinakamataas na leader ng bansa. Napakadali nilang gawa ng kasinungalingan. Gawin mo sa ibang bansa yan, nabitay ka na, nakulong ka na. Masyado rin kasi mabait ang gobyerno eh. Kaya nga sabi natin, tama ito na nasa attack mode na eh. Itong PCO, kahit hindi si presidente, at least kahit paano, Presidential Communications Office yan, kasuhan ito mga dapat kasuhan. Kasi namimihasa eh. Yan sila Rowena Guanzon, iba pa mga pagpakalat ng fake news, sila Malutikia, yung mga diles vloggers, namamayagpag yung mga yan, sige lang, panay pakalat ng fake news eh. Kasi hindi nakakatikim eh. Isa pa, si Robin Padilla, ito nabasa ko lang dito ng isang araw, di ba, siya may hawak ng Public Information Committee ba yan, dyan sa Senado? Supposedly mag-iimbestiga dyan sa fake news na yan. Bakit hindi niya imbestigahan yung mga dilis na vloggers, mga dilis trolls na nagpapakalat ng peke patungkol dito? Sige, wag na natin pag-usapan yung kalusugan ng presidente dahil alam naman natin na DDS siya si Robin Padilla. Dito na lang, sa mga fake na post patungkol sa energy lockdown. Bakit hindi imbestigahan ni Robin Padilla yan? Anong ginagawa ni Robin Padilla dyan? Nagka-coffee, naka-break yung Senado. Kahit pa, bakit yung ibang senador? Bakit si Rapi Tulfo? Nagtatrabaho kahit naka-break ang Senado. Walang sesyon. Kung talagang interested siya na malaman ang punot dulo nito. Kasi committee niya yan eh. Di ba? Anong ginagawa niya? Pagtanggol ng pagtanggol kay Digong. Pagtanggol ng pagtanggol kay Sara Duterte. Wala. Doon mo nagkakaroon ng chaos dahil sa mga fake news na ito. Gomez said the posts were flagged by the PCO Anti-Fake News Desk, noting that the results of the probe will be submitted to the DOJ for further investigation. Sabi pa po ni Secretary Gomez, any attempt to mislead the public about energy security, supply or pricing
to sow confusion will be treated as a serious offense. We will not let you get away with a crime. We will go after you and hold you to account. Sabi po ni Gomez, tama lang. Para matigil na yan, makakapal na mukha na itong mga to. Our ultimate obligation is to safeguard the stability of energy supply, protect consumers, and uphold the public's rights to true and accurate information. Mga dilis, kabahan na kayo. Sana, sunod-sunurin na ng PCO, kasuhan yung mga dapat kasuhan, di ba? Para matigil na yung mga yan. Namimihasa yung mga yan. I-message nyo na lang ng PCO pag may nakita kayo mga fake news, no? Kasi nag-iimbestiga pala sila. Meron silang anti-fake news desk ang Presidential Communications Office. So kung may makita kayong fake news, idiretso nyo na po sa PCO, i-message nyo sila para makasuhan din yan. Na-imbestigahan yung mga yan. Tama na yung pamamayagpag nitong mga dilis na to na nagpapakalat ng kasinungalingan.